Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Panghawakan mo mabuti ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Pananampalatayang nananaig. At may good news po ako sa inyo. Kapag ang pananampalataya po ninyo ay totoo, yan po ay mananaig. Ibig sabihin yan ay resilient. Magtatagumpay po yan sa panahon ng pagsubok. Kaya alam niyo po, realidad talaga na ang pananampalataya po ay sinusubok. Kaya dapat ipaglaban po natin yan. At sino ba ang sumusubok? Hindi po ang Diyos. Kasi ang Diyos po ay hindi natutukso ng masama. Ang sabi ng James chapter 1 verse 13. In fact, siya pa nga ang nagbibless doon sa mga taong nagpipersevere under trial. Sabi sa verse 12 ng James chapter 1. So sino sumusubok sa ating pananampalataya? Ang kaaway natin, ang diablo. Sinasabi sa 1 Peter chapter 5 verse 9. Kaya dapat po labanan natin siya sa pamamagitan din ng pananampalataya. Sabi diyan, resist him, standing firm in the faith because you know that the brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. So, ibig sabihin, kailangan lalaban tayo. At hindi tayo basta-basta na lamang po hahayaan natin na ang diablo po ay bigyan tayo ng maraming pagsubok sa buhay. Ngayon, mapapansin niyo po, ang tunay na pananampalataya, magpipersevere po yan. Mananaig. Ibig sabihin hindi aayaw yan dahil matibay ang pundasyon ng pananampalatayang yan. So mapapansin niyo po sa Matthew chapter 7 verse 24 hanggang 25, yung nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos, yan yung tao na matibay sa panahon ng pagsubok. Dadaan ng maraming bagyo, pero mananatiling nakatayo ang kanyang bahay. Ngayon, ano bang ibig sabihin yan? Unang-una po, sa panahon ng pagsubok, ang sinusubok po ng diablo ay yung ating pananampalataya. Pero huwag kayo malulungkot, Kasi po, sa pamamagitan po ng perseverance, kung tayo'y magtsatsaga, sa panahon ng pagsubok, makikipaglaban, magaganap din yung tinatawag na maturity. Sabi ng Biblia, sabi sa James chapter 1 verses 3 and 4, the testing of your faith develops perseverance. At ang sabi diyan, when perseverance finish its work, you may be mature and complete, not lacking anything. Kaya dito makikita po ninyo, unang-unang katotohanan, yung mga pagsubok, yung mga storms ng buhay, ang akala ng marami, yan ay para sirain tayo. Well, yan naman talaga ang objective ni Satanas. Pero kung makikita po natin ang realidad, yung pagsubok, nire-reveal lang niya kung ano yung pundasyon natin. Kung meron ba tayong totoong pananampalataya. Kaya tandaan niyo po, sa panahon ng storm, diyan nalalaman kung totoo ang iyong pananampalataya. Kasi kung yan ay talagang nakasalig sa salita ng Diyos, dahil ikaw ay nakikinig at nagsasabuhay, nagsasagawa nito, dadaan lang ang bagyo mananatili kang matatag. Kaya ang sabi nga dyan madidevelop sa atin yung resilience. Kasi wala naman exempted sa bagyo pero magiging matatag at matibay po tayo. At yan ang mag-lead sa maturity natin bilang mga Kristiyano. Number 2, sasabihin ng iba, di ba pastor, pag naging Christian na, madali na ang buhay? Hindi po, no? Tandaan niyo po, sa buhay na ito, you have to fight a good fight of faith. Yun ang sinasabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 12. Kailangan panghawakan mo yung mga promises ng Lord. Ipaglalaban mo yan para maranasan mo sa buhay na ito. Pansinin niyo yung mga Israelites, kahit nasa loob na sila ng promised land, nakikipaglaban pa rin sila dun sa mga higante.
Ano po? Kaya ganun din po tayo. Kailangan ipaglaban natin yung ating pananampalataya. Ano po? At may pangatlo pang confusion. Ano? Sabi ng iba, pastor, lilipas din naman ang pagsubok. Oo, lilipas yan. Wala namang pagsubok or storm na nananatili talaga eh. Kaya lang, kailangan makita mo rin kung ano yung magiging outcome ng buhay mo pag katapos mong dumaan ng pagsubok. Kasi may dumaan sa pagsubok na talagang wasak, bagsak ang buhay. Kailangan ang outcome ng iyong buhay, pagdaan mo sa pagsubok, ay magtagumpay ka. Ano po? Yun ang dapat nating maintindihan. Kaya napakahalaga ng attitude natin. Ang sabi sa Romans chapter 12, verse 12, sa panahon ng pagsubok, dapat be joyful in hope. Yung hope natin, nasa salita ng Diyos yan. Be patient in affliction and be faithful in prayer. Ganun dapat tayo. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa panibagong katotohanan na tinanggap namin ngayon. At nananalangin kami na sa panahon ng pagsubok ay manatili kaming matatag dahil tinanggap namin ang iyong salita at pangako sa aming buhay. At alam na namin ngayon ang mga katotohanan sa pagsubok na pinagdadaanan po namin. At naniniwala kami na yung pananampalatayang ibinigay mo sa amin na nakuha namin sa pakikinig at pagsasagawa ng iyong salita ay magbibigay sa amin ng katatagan sa buhay na ito. Magkakaroon kami ng pananampalatayang mananaig sa lahat ng uri ng pagsubok. Salamat, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.